itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Pakinggan po natin ito. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang ginawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila napahamak kundi sila naagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Doon muna tayo. Ako at ang Ama ay iisa. Itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Sa unang itong tinunghayan ko, Kuya Joe, ano ho ang inyong masasabi dito? Mga kapatnubay, itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Ayon po kay Jesus, pinaligiran siya ng mga Hudyo. Tinanong kung siya ang Kristo. Kahit paulit-ulit na sinabi na siya nga, ayaw pa rin siyang paniwalaan pagkat hindi sila kabilang sa mga pinili ng Diyos. At minsan pang sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, siya at ang Ama ay iisa. Yun. Oh, siya at ang Ama ay iisa. Sa mga tuwid, pagka ikaw hindi pinili ng Diyos, talagang hindi mo maunawaan. Tama po. Talaga hindi maunawaan yung kasi ipinagkakalob yan sa pamagitan ng banal na Espiritu sa isang tao. Meron ng tao na kahit na ikibasa ng basa, hindi mo maintindihan kung ano yung binabasa mo tungkol dito Meron hong ganun yun talagang ipinagkakalob ng Diyos Kuya Ben, ano masasabi niyo rito sa unang bahagi ito na tinungayan ko? Mayroong purpose kasi dito yung mga Hudyo kaya sa ating Panginoong Jesus. Actually, hindi naman talaga po ang gusto nilang mangyari ay patunayan talaga ni Jesus na siya ay tunay na anak ng Diyos. Bagkus, talagang gusto lamang siyang gipitin Sapagkat ayon nga dito, sinagot ni Jesus sinabi ko na sa inyo makukulit lang kayo parang magkakasabi na Para bang napakakulit na ng mga ito, pero hindi naman talaga yung punto kundi hanapan si Jesus na baka sakaling ito magsalita na labag sa aral ng kapanahunan nila doon sa mga aral na ipinainiwan ni Moises at aral ng matatandang mga propeta. Pag nagkamali nga naman si Jesus sa kanyang sasabihin, ito yung magiging simula na talagang siya ay nasilo nila. Pero sa halip na tinugon at binigyan ng paliwanag ni Jesus ang kanyang pagiging tunay na Diyos at tunay na anak ng Ama, ang sagot niya, matagal ko na sinasabi sa inyo. Kaya pag tiningnan po natin sa huli, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. So ano pong ibig sabihin? Mga ginagawa ni Jesus, ibig sabihin, ito yung kanyang pagsunod sa Ama na mga inuutos ng Ama sa kanya para sa kanyang misyon, sa kanyang ginagawa, hindi siya mapaniwalaan Kahit na siya nagkapagpapagaling, kahit na ano pa yung aral na ibigay ng ating Panginoon, kapag ang mga tao nakikinig na bingi, ay hindi talaga maniniwala na siyang tunay na anak ng Diyos. Kaya po ang sabi niya sa huli, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay. Di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin ninuman. Alam niyo, kapag mayroon po kayong mga alagang
Sabay, ano? Kahit karanasan natin ito lahat Kahit anong klase ng hayop, kahit na yung pababangis na hayop, pag inalagaan nyo, yung talagang mayroon kayong na-develop na relasyon, mayroon kayong pag-alaga at mayroon pinakita kayong pagmamahal dito sa mga alaga nyo hayop, hindi po ba sipulan nyo lang, tawagin nyo lang, sumusunod yan Kilalang kilala Yung aso lang, kapag naalaga nyong aso, mayroon niya nakitang kinagagalitang dumaan na tao kapag sinabi niyong hinto at sinabi niyo lumapit sa inyo, lalapit yung aso, iiwanan yung iiwanan yung gusto niyang kagatin Ganito kabigat ang ibig iparating ng ating Panginoon. Kung tayo sadyang tagasunod at tropa ni Jesus, napakadali natin tawagin. Napakadali natin sumunod. Napakadali natin isabuhay ang kanyang buhay. At yung amoy ni Jesus, kasing amoy natin siya. At yung kanyang mga ginagawa, nagagawa natin. Sapagkat yung mga bagay-bagay na ginagawa ni Jesus mula sa Ama, at yung Ama na nag-utos sa Kanya, na ibinibigay naman sa atin, na tayo ay isa sa Kanyang mga pinili, talagang madaling magkaunawaan magkasama-sama At kung tayo nagkakasama-sama, ang Espiritu ng Diyos ang naroon. Doon tayo nagkakaisa. Doon tayo nakakasama ni Jesus. At doon natin nararamdaman na si Jesus at ang Ama ay iisa. Sapagkat kung paano si Jesus kaisa natin, nakatitiyak tayo si Jesus kaisa ng Ama. Sapagkat ang nagbubuklod sa bawat isa sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Ayun, ang paliwanag po ni Kuya Ben naman. Dito po sa bandang gitna na, sa verse 34, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwala ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayong nilalapastangan ko ang Diyos sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Dito ho'y akin ng kinuwento, Kuya Ber, bukod doon sa unang bahagi na tinungayan ko, hinalaw ko ho ito rito at humihingi ho kami sa inyo na mabigyan nyo kami ng kapaliwanan sa kabuuan ho nitong itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Alam mo, Kuya Min, katulad nga ng sabi mo sa unang bahagi, kasalukuyang pinagdiriwang ang pista ng pagkatalaga ng templo sa Jerusalem. So, noong pang-unang mga panahon, yung mga memorable na pangyayari sa buhay ng mga tao ay pinagdiriwang. Pero sa ngayon, nakakalungkot, maraming mga mananampalataya, lalo't higit sa ibang mga ngaral, ay hindi nila panagdiriwang yung tinatawag na mga pista. Katulad nung linggo, ang pinag-usapan doon sa Martin de Porres ng Pastoral Council na ang presidente ay ang aking idol na si Kuya Ben, ay pinag-usapan nila ang pista ni San Martin de Porres sa November 3. Sa ibang mga ay hindi nila pinagdiriwang ito. Bakit? Kasi si San Martin de Porres ang itinalaga na patron ng parokya ng San Martin de Porres sa Bacoor, Cavite. Kaya pag dumarating, ang birthday nito ay ipinagdiriwang. Parang katulad nito, upang alalahanin ang pangyayari sa buhay ng santong ito. Dahil may magagandang pangyayari sa buhay ng santong ito na maaaring gayahin ng bawat Katolikong Kristiyano na nananalig sa Diyos sapagkat itong santong ito ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ipinagdiriwang itong santong ito upang sambahin. Kailanman ay hindi natin pwedeng sambahin ang mga santo, kundi ito ay
tinutularan lamang natin sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo nagpipista